Imbis na umabuso ka, maramdaman mong yung pagkaawa ng Diyos, paraan yun para malinis tayo sa kasamaan. At sa pamamagitan ng wika ng pagkatakot sa Panginoon, humihiwalay ang mga tao sa kasamaan. O di pagka humiwalay ka sa kasamaan, hindi malalagak ang puso mo ng lubos sa paggawa ng kasamaan. Humihiwalay ka nga po mga kapatid. Ibig sabihin, possible makagawa ka ng kasamaan Pero dahil sa pagkatakot mo sa Panginoon, naramdaman mo may parusa siya. Ano itong nangyayari sa akin? Bakit ako nagkakaganito? Bakit nagkakahirap-hirap? Nasusuot ako sa ganito? Balikan mo. May pagkakamali akong nagawa. O di aminin mo sa Diyos, humiwalay tayo doon sa kasamaan. Magbago tayo. Kasi yun naman sabi sa Biblia, magpakita man ng awa sa masama, hindi rin siya matututo ng katwiran. Pagka masama kasi, pakitaan mo man ng awa, hindi matututo ng katwiran. May awa ang Diyos, mga kapatid. Hindi ka naman masama. Magpakita ng awa sa mabuti, matututo siya ng katwiran. Sa lupain ng katwiran, gagawa siyang may katwiran. At mapapansin niya ang kamahalan ng Panginoon. Mararamdaman mo yon balikwas. Mga kapatid, balikwas tayo. Kasi pag hindi tayo bumalikwas, mga kapatid, mapupunta tayo doon sa kabilang kampo. Malalagak ang puso natin ng lubos sa paggawa ng masama. Magdidire-diretso ka na po doon. Hindi mo napapansinin yung saway, hindi mo napapansinin yung... Kaya pagka nakaramdam tayo ng parusa, wag nating ignore. Wag po nating baliwalain. Mga kapatid, pagmamahal ng Diyos yun Iniibig ko, sabi niya, ang basahin po natin sabi sa Biblia. Sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang kanyang iniibig at hinahampas ang bawat tinatanggap na anak. Yun po sana ang mapansin natin. Pag nakaramdam tayo ng hampas, ng parusa ng Panginoon, pag-ibig ng Diyos yun, awa ng Diyos yun. Tumalikod tayo sa masama sa pamamagitan ng takot natin sa Diyos. Sumunod tayo sa kanyang utos, hindi malalagak ang puso natin doon sa paggawa ng masama. Hindi siya magtatagumpay. Pero pagka po inignore natin yon, ayun na. Makukuha niya tayo. At ang isang dinadaanan niya, pag-ibig sa salapi. Hindi pagkakontento. Hindi nasisiyahan sa tinatangkilik. Dadaan siya sa panghihiram na mauuwi ka doon sa hindi ka na magsosoli sa panghihiram mo. Mapupunta ka sa pagiging masama, maalalagak ang puso mo sa paggawa ng masama, nagtagumpay siya na mapasama ang isip mo. Na dapat sana ma-preserve yung isip natin, maingatang malinis, pag-iisip na kay Kristo na nakalagak sa mga bagay na nangasa itaas. Nawa po mga kapatid, tayo pong lahat ay maintindihan natin yung awa ng Diyos, yung kanyang pagmamahal. Ano po, talagang natutuwa ako na maintindihan ko yung punto na yon. 8:11 ng Ecclesiastes, di nga'y sinasagawa agad. Pero pag anak ka ng Diyos, may hampas, may palo na dapat mong dinggin at sa pamamagitan ng takot sa Diyos naman, humiwalay tayo sa kasamaan. At isang maliwanag po ito na dinadaanan ng Diablo, yan pong panghihiram mga kapatid. Marami na pong nalugmok dyan. Marami nang naging miserable ang buhay, dahil dumire-diretso na dyan sa hiram ng hiram, hindi na nagkukwenta, hindi na nag-iisip, hanggang sa kung ano-ano na pong kinasadlakan. Yun po kuya, awa ng Diyos, nakikita po namin itong mga katwirang itong ipinapakita ng Diyos para huwag tayong malansi ng daya at katusuhan ni Satanas, maingatan ang ating mga kaisipan, ang ating mga puso na nakalagak sa mga bagay na nangasa itaas. Salamat po ng marami sa Diyos. Salamat sa Diyos, kapatid na Rodel. At huwag ipagkamali, hindi naman natin sinasabing masama ang manghiram. Hindi ganon. Maging matalino tayo, kapatid na Rodel, dahil dadaanan yan na tayo'y dalhin sa pagiging masama kung tayo ay hindi magiging maingat. At mabaon ka doon sa panghihiram na later on, hindi ka na magsasauli. Dahil ibinaong ka ng ibinaon, doon ka pinadaan. Na sige lang, mihiram. Pagkatapos later on, ayan na ang magiging daan para ka maihook sa isang bagay na
mapagbabaunan niya sa iyo para ka mahatak sa kasamaan. Kaya po, maging maingat tayo palagi at sa tuwina ay alalahanin natin na yung pangako na sa anumang paraan hindi kita anwika papagkukulangin. Sa anumang paraan hindi kita pababayaan. Minsan kaya nasasabi mong kulang kasi hindi ka nasisiyahan. Kaya kulang. Kaya kung minsan nauuwi sa maraming kasamaan, kapatid na Rodel. Dahil to the point na ipagpalit yung pamilya, dahil sa maraming mga bagay, hanggang sa punto na dadahilanin mo na, ako ganito, ako ganon, ganito, ayan na, hanggang nadaya ka na ng dyablo. Dahil doon sa maraming mga bagay na pinagdadaanan para tayo ay hatakin doon sa kasamaan. Kaya po naman tayo ay mayroong mga katwiran na pinag-aaralan, hindi para tayo ay malugmok sa iba't ibang bagay na magdadala sa kapahamakan, kung hindi makita natin ang kamahalan ng paghahari ng Diyos. Sana po mga kapatid, magsilbing paalaala sa ating lahat ang mga bagay na ito, makapanatili tayo sa pagkakaisa ng pananampalataya at pagtutulong-tulong sa pagsunod sa utos ng Diyos na siyang pagkatakot sa Kanya upang sa pamamagitan nito mahiwalay tayo sa kasamaan at makapagpatuloy tayo sa lalong kabutihan. Sa Diyos ang lahat ng karangalan at ang pinakamataas na pagpupuri magpakailanman. Magandang araw po sa inyong lahat.